Viral na pang-aabuso sa isang 3 taong gulang na bata sa Taguig at ang ika-15 pwesto ng Pilipinas sa Global Index on Child Sexual Violence Response ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Welcome back po sa Bagong Pilipinas ngayon. Ang makabatang tanghali po sa ating lahat, Kuya Joshua and Attorney Nicolette. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Yusek, ano po ang naging agarang aksyon natin ng Council for the Welfare of Children matapos nga pong kumalat itong sa social media, itong video ng umano'y pananakit sa 3 taong gulang na bata sa Taguig City? Alam nyo, Sir Joshua, sa totoo lang nahirapan akong panoorin yung video na yan. Nung nag-viral siya, inutusan natin kaagad ang Council for the Welfare of Children Makabata Helpline 1383 para makipag-ugnayan doon sa City Social Welfare Development Office ng Taguig. At yan naman ay ginawa ng ating Makabata Helpline team. Nalaman natin, of course, na ngayon ang pinaka-update na nakita natin, I think this is as of this morning, yung bata ay kasalukuyang nasa custody pa rin ng local government unit ng Taguig at nakapag-undergo na daw ng medical intervention yung bata, at nakapag-file na rin di umano ng kaso laban doon sa live-in partner ng nanay. At ngayon ay pinag-aaralan naman kung ano yung maaring pananagutan ng nanay. So we will update you siguro kung anong mangyari dyan. Pero aside from coordinating with the LGU of Taguig na nagpapasalamat po kami sa mabilis na aksyon din nila, nakikipag-ugnayan din po kami ngayon sa Meta para po doon sa possible takedown ng mga videos na talagang kumalat na sa social media. At syempre kawawa rin naman yung bata at nakikita yung pananakit sa kanya. Sir Joshua, Attorney Nicolette, kahapon naglabas na rin ng Council for the Welfare of Children ng press statement po condemning yung nangyari po doon sa bata. Yusek, na-mention po ninyo ang nagiging koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Paano po ang ginagawa din ng mga ibang ahensya tulad ng DSWD, LGU ng Taguig at mga law enforcement agencies upang matiyak din po ang kaligtasan at psychosocial recovery ng biktimang bata at ng kanyang ina? Opo, Attorney Nicolette, very crucial ang aming coordination. Lalong-lalo na po ang Council for the Welfare of Children. Kami po ay isang attached agency ng DSWD. Sa pangunguna po ng aming napakasipag na boss, Secretary Rex Gatchalian, ay talagang, actually nauna silang nag-release ng press statement kaysa sa amin. So we are coordinating with the DSWD and yung local counterpart ng DSWD. Ito yung City Social Welfare Development Office natin sa Taguig. Nakipag-coordinate tayo dyan. And of course, we have partnerships, active partnerships with the PNP, ang PNP Women and Children Protection Center sa pangunguna ni General Sheila Portento. Very important na coordination natin kasi no one agency can really solve this crime. It's really a multi-sectoral, multi-agency effort. So ngayon po, naka-report sa LGU, naka-report sa police, there will be move to file cases against liable people at tingnan natin kung ano yung maaring liability ng parents, siguro yung nanay for negligence or whatever po. Sa parte ng DSWD, syempre laging naandyan, nakaagapay ang DSWD to provide psychosocial support. Meron din yung mga other alternative child care remedies po. Kung kunyari kailangan tanggalin talaga doon sa violent environment sa pamilya, there is of course the possibility of foster care or even family care. Sa relative na iba pwedeng ilaga kang bata. Then kung napapabayaan ng bata, there is that extreme remedy or option of having the child adopted administratively na inaalaw na rin po ng batas natin. Pero at the end of the day po, syempre, best interest of the child po tayo, kaya nagtutulungan po kaming lahat. Okay. Yusek, sa pananaw po ng CWC, gaano po kaseryoso ang epekto ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso, pananakit sa murang edad ng isang bata, lalo na sa kanyang mental at emotional development? At nabanggit niyo po kanina yung liability ng nanay dahil ayon po sa mga nakalap na update, pinatawad na daw po ng nanay yung nanakit sa kanyang anak. Magkakaroon ba tayo ng intervention din doon? Yan po ay ating pag-aaralan kasi po at the end of the day, sabi ko nga, ang mga anak po kasi natin, ang mga bata, hindi sila para mga collateral lang, palamuti sa buhay. Hindi natin sila properties, hindi extension ng pagkatao natin. Ang mga personal relationships natin sa mga asawa natin, mga karelasyon, yan dapat ay hindi nakakaapekto sa kaligtasan ng ating mga bata. Kasi Kuya Joshua, napakaseryoso ng maaring maging epekto sa physical man o emosyonal na
na aspeto nung nangyaring pananakit doon sa bata, no? And ito naman ay hindi lang hindi lang doon sa nakikitang physical damage, ano, pwedeng magkaroon ng trauma yan, matinding takot, ano pa ba, anxiety, depression, eventual mental health concerns na hindi lang short term, pwedeng hindi yan magmanifest kaagad, pero pag lumaki-laki ang bata hanggang sa adult life, pwede niyang pwede niyang dalhin. Kaya ang ating pamahalaan, in cases where parents fail o yung mga nangangalaga ay hindi gumanap sa kanilang trabaho, pumapasok ang Estado bilang parents of the people o yung parents patria na tinatawag natin to really rescue the child from the violent environment. Ano? So dyan kinukuha ng pamahalaan ng bata, maaring bigyan ng isang pamilya na magmamahal sa kanila through foster care, family care, or even administrative adoption. Ano? Sana maiwasan natin dyan kasi naniniwala ang CWC na yung uprooting sa family kasi yan ang pinakahuli na gusto namin mangyari, no? But of course, if the parents are not able to protect children, dyan po talaga pumapasok ang pamahalaan, ano? So again, we will closely monitor this, ano? Kasi siniseryoso ng pamahalaan itong child abuse, so to speak, na nangyari, no? I think this is a possible violation of Republic Act 7610. Ito yung commonly tinatawag nating anti-child abuse law natin, ano? So nakikita natin yung grabing pananakit na nangyari dito, no? But of course, we defer to the assessment of our public prosecutors and we will siguro update you at the soonest possible time po. Yusek, na-mention nyo na rin po itong RA 7610. No? Paano po makatutulong ang Makabata Helpline din natin na 1383 sa mga batang biktima ng pang-aabuso at paano ito maaaring ma-access ng publiko? Opo, ang Republic Act 7610 po, ito po ay ini-implement at minomonitor ang implementation nitong DOJ-led Committee on the Special Protection of Children. The Council for the Welfare of Children is an active member of the Committee on the Special Protection of Children po, no. Actually, yung CSPC na tinatawag natin, yung committee na yan, ano, naglabas po kami recently ng protocols to serve as guide for the national and local implementation of the protocol, ano, para alam ng mga tao kung ano ang procedure, saan sila magsusumbong. And in that protocol, nakapaloob po yung ating Makabata Helpline 1383. I'm happy to say that because of EO 79 series of 2024 na pinirmahan ng ating Pangulo, the Makabata Helpline 1383 is now operating 24/7. So kung meron po kayong nakikitang pang-aabuso, kahit po mga concerned citizens lang kayo, mga marites, kahit hindi po kayo sigurado, call the Makabata Helpline 1383. We have our landline, yung 1383. We also have cell phones, may Smart and Globe cell phones po kami. Visit the Facebook page of the Makabata Helpline 1383 na andun din po yan. Ano? Meron kaming SOCMED, Messenger, meron din po kaming emails. Contact us 24/7. We will vet your reports. Huwag po kayo matakot. This is anonymous. Hindi po kayo mapapahamak. And when in doubt po, you just report to us. Kami na po ang mag-handle ng pag-double check po. So tumawag lang po kayo. Siseryosohin po namin ang report nyo. Okay. Yusek, dahil po sa patuloy nga po ang kaso ng mga child abuse na naibabahagi online, ano po yung mga hakbang ng CWC para palakasin pa ang information campaign at child protection program sa mga komunidad at sa mga paaralan? Opo, Sir Joshua, siguro ang pinakamagandang example ng effort ng ating pamahalaan dyan ay yung annual and mandatory child-friendly local governance audit. Lahat po ng LGU natin ay halos sumasali dyan. Talagang ilan na lang ang hindi nakakasali. And starting 2022, yung child-friendly cities and municipalities natin nag-increase na yan. So from, I think in 2022, nung nagsimula ako sa CWC, 372 lang ang nanalo. Naging 782, 890. Then last year, 1,096 na tayo out of the 1,634 LGUs. So we can see what the positive effects of the efforts of government to really make our LGUs and our communities child-friendly. Ano? Pero yun nga po, kulang pa rin. Kailangan pa rin po namin ng partnership sa ibang national government agencies and other LGUs, ano? To really create awareness. Gusto po namin palakasin ang mga pamilya. Gusto po namin i-inform ang mga parents na huwag saktan po ang mga bata. Kasi po talagang maraming panganib sa bata. Dun man lang sa bahay, dapat po safe na safe talaga ang mga bata. No? So hindi po tayo tumitigil po dyan.
Yusek, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ng Council for the Welfare of Children sa pagkakabilang ng Pilipinas sa ika-15 pwesto sa buong mundo sa 2026 out of the Shadows Index pagdating sa pagprotekta sa mga bata laban sa sexual violence? Ayan, Attorney Nicoleta, no, actually this is a parang ito yung hindi kami sanay sa mga ganitong balita sa children sector, kasi more often than not, if people interview me, something bad happened to children, pero ito nga yung out of the shadows index natin, number 15 na tayo out of 60 countries na pinag-aralan diyan, yung inassess nila, so it's a recognition of the good things that government is really doing for children, sexual violence, whether online or offline yan. As I always say, during my interviews, the Philippines is a pathfinding country for violence against children, and we have been since 2016. Valenzuela City is the first pathfinding city for VAC in the world. So 2019 po yan nagawaran. We have been cited as benchmarks yung mga policies po natin for other countries. And talaga nangunguna ang Pilipinas. But sad to say, in many reports, media man, international or local, na-emphasize lagi yung pagiging epicenter or global epicenter natin ng online sexual abuse without really highlighting, siguro unwittingly hindi masyadong naha-highlight yung magaganda namang ginagawa ng government. So ito pong out of the shadows index, number 15 na po tayo ngayon 2026, and if we look back in 2022, number 20 plus po tayo na, I think number 25. So that's a big improvement, but of course government is really not stopping. Marami pa po tayong gagawin, including the amendment of Republic Act 11930, yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Act po natin. Mas papalakasin pa po natin para talagang pati yung AI, yung mga threats sa SOCMED saka sa gaming platforms ay talagang mabantayan pa po natin. Okay. Yusek, from 25th position papunta sa 15, so malaking diferensya ngayon. Sa inyo pong perspective, ano po yung mga batas o ano yung mga batas o programa ng pamahalaan ang nakatulong para mapalakas ang online child protection sa bansa at makamit po ang nasabing ranking? Opo, siguro uunahin punta yung Republic Act 11930. It became law in July 2022. It's a trailblazing law in the sense that it really addressed online sexual abuse. Hindi lahat ng bansa merong ganung klaseng batas, at kaya medyo ito ay ginagaya at kinaiinggitan ng ating mga ibang mga kapitbahay. So, yun unang-una. Of course, during the term of this administration, the President issued EO number 79 series of 2024. Ito yung nag-institutionalize ng Makabata Helpline 1383. So kami na po ang central reporting mechanism ng pamahalaan na pangbata. So basta bata, tawag po kayo sa amin, kami po ang bahala. So aside from that, may EO 67 din, si series of 2024, creating the Presidential Office for Child Protection. So inaantay po nating ma-operationalize pa po yan kasi mas magkakaroon po ng presidential advisor talaga na tututok pa dito sa child protection efforts ng government natin. Quickly lang siguro, there are pending legislations seeking to amend Republic Act 11930 katulad ng binanggit ko para palakasin pa. There are also pending legislations to regulate or restrict the use of minors ng social media and i-promote yung online safety rin sa mga SOCMED man or even the gaming platforms. So we are pushing for that, and of course sa House of Representatives na-refile na rin po yung Magna Carta of Children. Abangan po natin, marami pa po tayong gustong gawin dito sa hanggang 2028, yung remaining years. Baka naman kaya pa po nating itulak yung mga yan. Yusek, bagamat tumaas ang ating ranking, ano po ang mga hamon pa ba na dapat tugunan lalo na sa usapin ng access to justice, protection sa mga biktima at mas malawak na partisipasyon po ng mga survivors sa paggawa ng mga ganitong polisiya? Okay, siguro Attorney Nicoleta, being lawyers, let's start with access to justice. Alam naman natin, our courts are really clogged. The RA 11930 mandated the training and designation of special prosecutors for OSAE cases. The DOJ is really moving heaven and earth and moving mountains talaga to really train special prosecutors. Pero syempre, we must admit, yan ay medyo kulang pa rin sa dami po ng courts natin. So we need the
we need to support our DOJ para po yan ay ma-operationalize nila yung batas. Sa law enforcement po natin, napakagaling ng PNP, particularly the Women and Children Protection Center and the Anti-Cybercrime Group. But of course, they are undermanned. They need our support. Saka yung pondo kung pwede pong dagdagan so that they can buy modern equipments po to detect and deter or disrupt itong online sexual abuse. Access sa courts, maganda ang ginagawa ng judiciary, pero siyempre yung continuous training sa mga judges relating to the provisions of our anti-OSAIC law, saka yung mga court staff din po dapat gamay na gamay po nila yan para walang nadidismiss pong kaso, na-appreciate yung mga ebidensya. So ganyan po, tuloy-tuloy, kaya there is really this attempt to amend Republic Act 11930 because of the advent of AI. Attorney Nicolette, based on data, 1,325% increase kasi yan globally nung 2024. So we are watching out for AI, and saka siyempre yung sinasabi nilang quantum technology na problematic din. So kaya po kailangan i-amend yung batas so that even AI-generated pictures or videos na malalaswa ng bata, yan po talaga ay mapaparusahan po natin at mapoprosecute ng maayos. Okay. Yusek, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa mga magulang na may mga batang anak na nakatutok sa atin ngayon. Para po sa lahat ng magulang, mga lolo't lola, nangangalaga po sa mga bata, ang mga anak po natin ay regalo po ng may kapal. So mahalin po natin sila. Pag uwi nyo po mamaya sa bahay, yakapin nyo po ang mga anak nyo kasi hindi po lahat ng bata ay ligtas. Hindi po lahat ng bata ay hindi nasasaktan. Kaya nga po sa Council for the Welfare of Children, paulit-ulit po namin sinasabing basta bata po dapat tayo ang bahala. Kasi sa bagong Pilipinas nga, bawat bata ay mahalaga. So kailangan po nating mahalin at protektahan sila. Ang corporal punishment or pagpaparusa sa bata in the name of discipline or yung walang habas na pagpaparusa katulad po nung nakita po natin doon sa viral video ay kailangan pong itigil. Ito po ay isang seryosong krimen na ginagawa sa bata na merong karampatang mahabang pagkakakulong po sa ilalim po ng ating batas. Hindi po kayo titigilan ng ating pamahalaan, ng Philippine National Police, ng DOJ at of course ng Council for the Welfare of Children. Itigil po natin yan, mahalin po natin ang mga bata. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you, Yusek.